guys, I'm your podcaster for today. Go. Hi everyone, I am John Lawrence Busuyagas and I am your podcaster for today. And these are my guests. Ako po si Nicolito Riano. Ako po si Dan Frederick Magbuhay. Okay, so bilang Pilipino, tatanungin ko muna kayo tungkol sa corruption ngayon. Ano mga alam niyo problema dito sa Pinas? Sinasarili ang mga pera ng bayan. Sige, ikaw nga, Dumagway. Ito ko ay Explain mo, Fruit. Sa selfishness na paggagamit ng pera, hindi na nila iniisip ng mga ibang tao na gawin na yung tao para sa gobyerno. Pinagagamit na lang nila para sa sarili nila. Kasi dahil nakakuha na silang posisyon, naisip nila, pwede sila makalusot sa mga ginagawa nila. Tama. Like, nung flood control, di ba? Projects. Yes. Like, hindi nila yung ginagawa, binabaliwala, di ba? Sige, ikaw nga, anong mga pwede mong sabi sa akin tungkol sa corruption ngayon? Or example, nung, flood control, projects, projects na gano'n. Ano na Dumagway nung naisip mo tungkol dun sa mga projects na ginagawa? So, Dumagway, ano nung masasabi mo tungkol sa corruption ngayon sa Pilipinas? ginagamit ang mataas na kapangyarihan para sa pansarili lamang. Hindi nila iniisip ang mga taong nangangailangan. Like, paano? Like, Hindi nila nagagawang tulad mo na raw. ikat ka na lang. Hindi nila ginagamit hindi nila ginagawa ang posisyon nila na binigay sa kanila ng mamamayan. Kasi dahil nakalimutan na nila pag gawa nila sa tinutukoy nilang ginawa na posisyon sa ginawa na para sa gobyerno. Dumagway? Go na. Naligaw man. Hindi nila ginagamit ng tama ang kanilang binigay sa kanila. Yung ulit, hindi nila ginagamit ang tamang posisyon na binigay sa kanila ng bayan na pagtiwala sa kanila. Kasi sinasarili na nila para sa kanila. Wala nang iba. Example, binibili nila yung kaban ng bayan para lang sa luho nila at gamit na hindi naman kailangan ng bayan, hindi naman nila kailangan. Nasasayang lang naman yung kaban ng bayan dahil sa kanila, hindi nila nagagamit ng tama yung pera na dapat dito sa kalikasan natin. Dapat maayos nila ito dahil sila ang pinagkatiwalaan ng mga tao. Okay. Bilang, Pilipino, ano ang opinion niyo para maayos ang bansa natin? Gawin nila ang gusto ng bayan na nakakabalanse sa sistema ng So, kung wala, kaya corruption. Tungkol sa corruption sa paano mo ko lang wala ito, paano Baan? Ang sinabi ko ngayon? paano Bilang, bilang Pilipino, paano mo maayos ang bansa. Ano ang opinion niyo para maayos ang bansa natin? itigil ang korupsyon. Tanggalin ng sa mga posisyon ng mga naman nangkukorrupt na mga sa gobyerno na hindi naman kailangan ng pag-corrupt nila sa bansa natin. Ikaw, Dumagway, ano masasabi mo lang sa aking tanong? bilang mamamayan, kailangan
Game lang. Game. Para sa para sa opinion ko lang, para sa akin, kailangan natin kailangan ng matanggal sa posisyon ang mga corrupt na nanatili pa sa gobyerno. Dapat bilang isang mamumayang Pilipino, kailangan ng mapatalsik ang mga corrupt sa gobyerno dahil sila ang hadlang sa pag-unlad ng Pilipinas. Kung mananatili sila sa kanilang posisyon, hindi uunlad ang bansang Pilipinas. Sila Sila ang dahilan na hindi maayos ang pagtakbo ng gobyerno. hindi nila nagagamit ang tama. Tama ang posisyon nila sa paggagawa ng trabaho at sa Ikaw ano sana? sa mga Sa tingin ko, kailangan nila matanggal sa posisyon dahil kung hindi sila tanggal, walang mga bosses ang malilingin. Kagaya sa mga tao na or kaya sa mga kababataan. Di ba, may mga nagihot na kababataan. Kaya, kailangan nilang magiging ang boses nila kasi marami silang kailangan. And syempre naman, sa kaligasan natin, di ba maraming like floods or kaya any kind of natural disasters na kailangan natin protektahan ng sarili natin. Syempre naman, care for the nature din. Pero sila, ginagawa nila? Wala sila ginagawa para lang yun. Kaya, kailangan nilang matanggal dahil we need better leaders to protect our country. Okay, so next. Okay, tapos na. next ka. Cut ko na lang. Pakita kayo. Hi everyone, I am John Lawrence Pusuyagas and I am here to be your podcaster for today. Ako po ito si Cyrus Mir A. Karataw. Dinay ko po. Ako po. Ito. Ako po. Madali lang tayo. Ako po si Cyrus Mir A. Karataw. Ako po si Joven Siyorosco. Okay, so may tanong ako sa inyong dalawa. Diba ngayon sa Pilipinas, ang raming corruption. Ano mga alam yung corruption ngayon na nangyayari? Blood control. Blood control? Ikaw ano dyan? Blood control. No, iba naman. Like, like diba ang raming corrupt, like, tungkol sa pera. Ginagamit yung kapangyarihan nila para doon sa sarili nila. Ganon. Sige nga, madali lang nga tayo. Bilang isang Pilipino, anong pwede niyong gawin para matulungan ng ating bansa? Aral ng mabuti. Pwede kasi ang kabataan ay tawag na to, ang solution para sa bansa. Sige, ikaw Cyrus. Magsumikap para sa maabot ang pangarap. Lakasan mo? Magsumikap para sa maabot ang pangarap. Okay. Okay, so anong pwede mo talagang gawin mismo? Like, hindi lang para sa'yo, para lang sa lahat. Like, kaya sa tree planting, or any kind of organization na pwede mong samahan outside our academic school. Sige, saan niya? Sige lang, pintay lang ako. Ulit. Bilang isang Pilipino, anong pwede niyong gawin para matulungan ng ating bansa? Opinion mo. Mag-recycle ng mga basura. Okay. So, di ba maraming corruption? At bakit nila ginagamit ang kapangyarihan nila para sa sarili lamang nila? Para yumaman. Yumaman?
binoto sila ng ating bansa dahil gusto kailangan natin ng mga leader para maging role model. Kaso ang ginawa nila, sinarili nila ng pera na dapat para sa flood control. Di ba maraming nangyayari na natural disasters. Kailangan natin ng leader para para tulungan tayo na mag-grow. At since hindi nila yung ginawa, dapat kailangan natin gawin? Bumoto ng tama, huwag sa may tama. Sige, tama. Ikaw. Ano? Ibahin mo naman, hindi na pare-parehas. Pag bumoto sa Oraco, Tama. Kaya tanggalin sa pwesto. the best to. At pumili ng tama. Huwag ang may tama. Kaya, yun. Kailangan natin ng mga leaders para sa magandang kalikasan. Magandang kalikasan. At syempre, magandang bansa. At hindi puro corrupt. Kaya, that's for now po, and we'll switch to the other guests na pwede namin i-interview. Kaya, babay muna po. Hi everyone, I am John Lawrence again, and this is the other guest na i-interviewin natin tungkol sa korupsyon. Sige nga, introduce yourself, our fine guest. Hi everyone! Ako nga po pala si Virginia Peteña Awas. Tapos, Kita na mga gusto mo. Okay, so, Virginia, Yeah. I have 3 questions that you have to answer. Answerin mo. Ano ang mga korupsyon or problema dito sa Pinas? problema po natin sa Pilipinas is, sa una sa lahat is, corruption. Tulad po ng barangay captain or barangay tanod. Kasi po, kinukurap nila yun ang ating sariling Bayan? Sariling bayan? pera sa Pera. taong bayan. Okay. Okay, so another question po. Di ba ginagamit nila ang position nila para sa sarili lang nilang luho? Paano nila to ginagamit sa ating bansa? Okay lang. Dahil ginagamit nila ang kapangyarihan dahil nakikipag-ugnayan sila sa pinakakataas na presidente, tulad na presidente mo. Okay lang. Sige lang, okay lang. Okay lang. Kagaya ng Presidente po. or kaya ng gobyerno. Opo. Okay. So, last question. Bilang isang Pilipino, anong pwede mong gawin para matulungan ang ating bansa? Ano po? Sige lang. Bigla sige lang. stop mo. No need. Ikat mo na lang. Hmm. Ano po? Makikipag-ugnayan po ako sa mga tao at po makipagtulungan para po maging maganda ang kinakabukasan ng Pilipinas o mga taong bayan. Sige. Since tatlo lang naman ang question natin, magdagdag tayo ng isa. Last question. If you ever had a chance to vote, who would you vote for? Mali or sa tama? Malamang po sa tama po tayo para po makalagay po tayo sa tamang ano po, tamang tama. hindi, para po sa tamang para pag pinili mo ang tama, magaganda ang kinabukasan ng Pilipinas. para bumoto po tayo sa tama para po gumanda ang ating kinabukasan. Kaya, i-vote ang tama, wag lang ang may tama. Wow, grabe. Okay guys, another guest for today. Hi!
What's your name? My name is Elena Ibarrientos po. Okay, so Elena Ibarrientos. Yeah. I will ask you 3 questions. Okay. Maybe there's another question again. 4 questions to be at least sige ano ang mga problema ngayon sa Pinas? Corruption. Tingin ko po ang problema nga natin ngayon sa Pilipinas ang paano natin ito masabi? Like Katulad po ng mga sa pulisya. Mayroon po mga pulisya na pag nabayaran mo na, pag binayaran mo sila, papalayain ka. Like, pag kunyari, mapera ka. Siyempre, pag mapera ka, siyempre, may mga pulis po na pag binayaran mo, mawawalan ka ng asistensya. Or mawawala na lang po yung ginawa nyo. Katulad po ng mayayaman. Pag may nagawa silang mali, bigyan mo lang ng pera yung pulis, wala na. Mawawala. and Hindi. ang unfair naman yan. Yes, unfair sila. Kasi syempre may mali ka, tapos ang dali-dali lang yan na Oo. papalayain ka. Oo. Siyempre, di ba ang sama? Hindi Yes. sila fair. So, isa na rin yan sa problema natin ngayon, yung mga pulisya. Kasi, di ba nga pulis sila, di ba dapat nga tama yung ginagawa nila. Pero, Kung malala nung ginawa ng nakakulong na mayaman, Oo. dapat hindi na nila accept ng pera na yun. oo. Da- Para, yung mga taong kailangan ng hustisya, mabigyan ng hustisya. Tama. Okay, so another question. Okay, so wait, cut ko na lang eh. Maganda naman to, Shumika. Ay, lang, ano sinabi ko sa'yo kanina? Okay. Di ba, ang kapangyarihan nilang ginagamit nila. Paano nila ito ginagamit? Nagagamit nila ang pagkakapulis. Nagagamit po nila yung posisyon nila ang pulis, nagagamit po nila ang posisyon nila dahil po sa mga ranggo. Katulad po, may mga ranggo po, diba, ang tataas. Siyempre, sa ranggong yan, diba, ang ibang pulis, sir na sir sa'yo, hi sir, good morning sir, ganyan. Siyempre, nagagamit po nila kasi nasa gobyerno sila, may nasasandalan sila. Sabihin na po natin, presidente, mga barangay tanod, or barangay captain, mga ganyan, may nasasandalan po sila. Kahit po may magawa silang mali, okay lang kasi may nasandalan sila, may magtatakip ng problema nila, yung problema nila biglang mawawala, like, i-clear yung name ng isang police, i-clear yun ng nung tao, sabihin na po natin, presidente. Yung presidente po, kunyari, yung police na, umaalalay sa kanya, may nagawa, nakapatay. Gagawin po ng presidente, iibahin po niya yung, storya. Or iibahin po niya yung iibahin po niya yung nangyari. Like, yung may mali na po yung pinatay, may ginawa po kasing pinatay, doon sa police, kaya pinatay. Kaya ganun po. Nagagamit po na dahil po sa mga matataas na posisyon po sa gobyerno. Earlier or kanina, may nagsabi sa akin isang interviewer, nagboboto ang mga mamayanan sa tama. Nagboto ka sa isang inakala mong mabait at kayang ipagtanggol ng Pinas. Pero mali naman nung nagawa niya. Sinarili niya nung kapangyarihan na yun. Ginamit niya nung kapangyarihan na yun para sa sariling pasya. Pero ang sinabi sa akin nung sunod, nagboboto ang Pinas, ang bansa natin, sa tama. Dahil gusto natin na maganda ang kanibukasan ng ating bansa. 'Di ba? Kaya sa flood control. Anong ginagawa nila? 'Di ba wala? Mostly hinahayaan na lang ang flood control. Nung pera na sana sa atin, sinasarili nila. Dahil kung nung pera na yon, 'di ba, sa bansa lang natin. Tapos sa bansa lang natin nila ginagamit 'yun. Pero tingnan mo, ginamit nila para sa sarili ng pasya at sarili nilang luho or sarili ng gustong bilhin. Kaya, yun. Do you have any comments about what I said? Yes, about yung sinabi niyo po na about sa mga taong like president. Katulad po ng anong tawagan nila doon? Yung nakaupo po ngayon dito sa
Bicol, di sa Iriga. Mm. Katulad po ni, sino ang pangalan niya ng presidente natin dito? Si Rex Oliva. Mhm. Sa akin palagay, naayos po nila ang park. Mm. Inayos po nila ang park. Pero yung mga kalye na hindi pantay, nababahaan po sa harapan ng simbahan, dapat yun po yung inuuna nila, Mm. pero inuna po nila yung park. Sa tingin po ba nila, dahil inuna nila yung park, maganda ang tingnan ang Bicol, pero yung park lang ang maganda. Park lang. Pero bakit yung buong Iriga ba maganda? Di ba po hindi, kasi sa mga kanal, Maraming basura. isang beses lang po sila naglinis nung nagbaha dito sa Iriga. Isang beses lang po yun sila naglinis, di na po yung nasundan. Mm. Tapos, sabi nila, hindi sila nangungurap ng mga tao, pero may mga pinapalayas sila, yung mga taong land owners. Di ko po alam kung saan po yung nabanda, basta ang tanda ko po, nung napanood ko siya, yung lupa po ng land owner, yung lupa po niya, kinuha po ng anong tawag nila doon? I know. Ng city, sabi nila Rex. Mm. Inaano po nila na pinapalayas na po yung mga tao dun sa lugar na yun, kahit hindi pa po sila binabayar dun sa lupa nila. Like, masasabi ko lang po dun, ang kapal ng mga mukha nila, di ba? Yes. Kasi di pa nila binabayaran, pinapalayas na nila, na parang nag-a-act sila na sa kanila na yung lupa. So, yun po yung comment. Alright, so, next question. Okay, so, bilang isang Pilipino, Pilipina. Babae siya. Filipino? No, Filipino pa rin. Filipino. Ano ang pwede mong magawa para mapaganda ang ating bansa? Sa tingin ko po, kung mabibigyan po ako ng pagkakataon na, kunwari po, tumakbo sa gobyerno. Paayusin ko po mga gusali, mga nangangailangan na aking po tulungan. At hindi po ako mangungurap ng mga tao. Katulad po ng mga ginagawa po ng mga presidente ngayon dito sa ating bansa. So, yun lang po. Okay, so, what ang comment ko dyan is, di ba, nung pera nung sinabi ko kanina, para lang yun Yes sa po. bansa. Yes Gagamitin mo yun na pera para sa magandang kinabukas ng ating bansa. Okay, Opo. so thank you. And okay guys, we're gonna switch to the other guest that we are going to interview. So, see you, bye. Bye! Hi guys, again, I am John Lawrence Pusuyagas and this is our final guest for our interview podcast. So, what's your name po? Hi guys, I'm Shamika Anjunamay Jiong. I am your guest for today. Okay, so Shamika, I have 3 questions for you that you should answer. Okay, di ba may mga problema ngayon sa Pinas? Ano ang mga problema na iyon? Yung control at mga pinanakawan nilang pera sa mga Mamayanan? Filipino. Okay, so another question, isa pang question po. Di ba, paano nila ginagamit ang kapangyarihan nila sa ating bansa? Tinatago nila ito sa mga Pilipino para para gawin nila yung mga gusto nilang bagay or bilhin nila. Wait lang, hindi ko na alam. Galang. Pero hindi naman yun. Pero nalaman lang naman yun ng mga Pilipino. Kasi hindi nila ginagampanan yung mga project na dapat ginagawa nila. Okay. And, Like, galang. like yung mga pag may bagyo, laging may mga baha. Yung mga tao nasa bubong na. Kasi dahil sa mga kurap nilang ginagawa. Okay. So, naniniwala ka ba ang kabataan ay ang susi ng kalibukasan? Siguro hindi. Bakit? Wait lang. Kakat na lang, be. Sige na, galang. Wait. Stop Hindi, muna. kakat mo lang. Stop muna. Cut ko na lang. Ha? Hindi. Sa tingin ko hindi kasi marami na ngayong nare-rape, nakikidnap,
marami nang pinapatay, nababaliw. Mga nababaliw dahil sa mga drugs or kung ano man iniisip nila. Yun rin ang another reason kung bakit corrupt ngayon at may problema ang gobyerno. Di ba, pinapagbawal ang drugs or whatsoever dito sa Pinas. Pero wala pa rin silang ginagawang isang misyon, tungkulin na tanggalin mismo. Hanapin mismo ng mga ganon na problema. Di nila hinahanap. Nakaupo lang sila dyan, walang ginagawa. Ang ginawa lang nila pagbawalan ng ang drugs, ganon. Kasi gusto nila is basta may pera sila, okay na yun sa kanila. Oh my gosh. Like, girl. Grabe ako na yun. So, yes. Okay, another question. Last question, I think. Kung binigyan ka ng isang tsansa na magtulong dito sa ating bayan, anong gagawin mo? Bibigyan ko sila ng mga food or mga lalo na pag may bagyo, di ba? Mhm. And syempre, kagaya kanina, may nagsabi Appliances sa akin. nila. May nagsabi sa akin na gagamitin niya ang pera ng bansa para sa magandang kanibukasan. Anong comment mo doon sa sinabi ng isang interviewer namin? Tama naman yun as long as hindi ginagamit sa masama. Okay. So, guys, thank you for listening and thank you for watching and listening po and thank you. Basta thank you. Bye-bye. Thank you!